Yes, mga Mars, magandang umaga mula dito sa Baras Rizal. Kailangan nga I am ready tayo sa lahat ng posibleng mangyari sa mga ganitong sitwasyon na may mga paparating na bagyo. Ito nga po, pag-usapan natin ang mga dapat gawin sakaling tayo ay matrap sa isang pagguho. Makakasama pa rin natin Captain Jobert Tolentino. Captain Jobert, good morning ulit. Good morning ulit. Okay, itong pagguho, no? Bago mangyari yan, meron ba tayong mga warning signs na ito cue na sa atin na kailangan na nating lumikas if we can? Ang unang maririnig natin is parang rumbling sound, parang mga bato na nag-uumpugan. Oo. Yun na yung last chance natin to evacuate doon sa Oo. area na yun. Kasi ang kasunod nun, makakaramdam na tayo ng parang lindol. Oo. No, that means gumagalaw na yung mga bato nun. Oo. So, pag narinig pa lang natin yun at nasa labas tayo, pumunta na tayo sa clear na lugar. Oo. Now, kung naramdaman na natin, narinig natin yung nasa loob tayo ng bahay, humanap tayo nung cemented na area sa bahay. Then kumuha tayo ng matibay na kahoy na pangtakip doon sa ano natin, sa pagtataguan natin. Yung mga cemented area, yan ang madalas na pwedeng mataguan natin during a landslide. Okay. Basta sarado lang, hindi makakapasok yung lupa dyan. Unlike sa earthquake, ito may kasamang putik at saka Tubig. lupa. So, kailangan sarado yung ating void na pagtataguan. Okay. Na? So, I-secure natin ang mga sarili natin, ano? to make sure na hindi tayo mapapasok ng lupa. Kasi Okay. yun ang delikado, yun ang magkakos ng death kung natabunan tayo ng lupa. Okay. Eto, nangyari na nga. Hindi na tayo nakatakbot at natrap tayo sa guho under the rubble. Ika Yeah. nga. Oh. Okay. So, pagka ganyan, dahil pag landslide, natatabunan niya ng lupa. So, enclosed yan, yung hangin na nandyan is very minimal na. So, habang nandyan tayo, conserve our energy. Okay. Huwag muna tayo magagalaw dahil pag nagpapanik tayo dyan, we will be consuming more air. Huwag mataranta. Huwag mataranta. Okay. Okay, habang nandyan ka, gumawa ka ng tapping sound. No? So, ano man mapulot mo, ikatok mo lang. Sample. So, yan. So, habang wala kang naririnig na rescuer, just continue making a tapping sound. Oo. Kasi yan ang pinapakinggan ng mga rescuer. If there's a sound, there is something producing that sound. Yan ang magbibigay ng direksyon, ano, ng cue sa mga rescuer sa iyong lokasyon. Oo. Now, kung kahit may naririnig ka na pumupukpok, no, kung hindi mo pa naririnig yung boses ng mga rescuers, just continue your tapping sound. Kung meron kang whistle, no, unlike sa earthquake, pag gumamit kasi ng whistle, you will be consuming oxygen din eh. Oo. So gagamitin mo lang yung whistle mo pag narinig mo na yung mga yung rescuer, Na may malapit boses na sila. ka na naririnig. No? So yan. So Yan din ang gagamit ka na ng- importance ng go bag natin, ano? Sa Yes. mga go bag po natin, dapat meron tayong whistle, pantawag ng atensyon sa mga nagre-rescue. Oo. So, again, no, conserve muna yung energy. Gagawin lang natin yan pag naririnig na natin yung boses ng mga rescuers. Ang mindset natin dito siguro, Captain Jobert, na ang oxygen ay kailangan talaga natin i-conserve, ano? Dahil posibleng limitado yan. Ang hangin Oo. kapag tayo nasa ilalim. Okay, ngayon naman, pag-usapan natin kung tayo naman ang magre-rescue. Oo. So, nagkaroon ng pagguho. Ikaw ay taga-residente ng lugar na yon. Alam mo kung ano yung gagawin. So, wala tayong gamit usually sa bahay natin. Wala naman tayong mga rescue equipments. So, gagamit tayo ng ano meron doon sa bahay natin na magagamit natin to help yung mga victims. In this case, meron tayong kumot. Yan, meron tayong kumot. So, yan ang gagawin natin na improvised rescue sling. So, sa rescue, napaka-importante na libre yung dalawang kamay natin. No? So, dapat pag nag-rescue tayo, naliligtas natin yung victim ng libre yung dalawang kamay natin. Okay, so gagamitin natin yung kumot as an improvised rescue sling. Okay. Parang ginawa mong backpack. Backpack, yeah. Oo. At mas madali nating mabitbit. Yes. Tapos kasi kung guho yan, minsan kailangan mong kumapit paakyat or pababa. So, makikita natin libre yung dalawang kamay niya. Okay. And
kaya niya na mag-move. No? So, as long as nandyan sa likod niya yung victim, hindi na makakawala yan using the rescue sling. May mga kailangan bang tandaan na posibleng may mga bali sa katawan itong tao? Okay, during rescue, ang importante is matanggal muna natin siya doon sa unstable na lugar. Okay. No? So, wala na tayong time doon to assess kasi baka magkaroon pa ng another landslide, baka madamay pa tayo doon. So, madadagdagan pa yung victim. So, pag may napuna tayo na victim, alisin muna natin siya doon. Hindi muna tayo kailangan mag-assess ng mga injuries. Another scenario. Okay. So, ito, meron na tayong mga rescuers, no? Ito yung mga usual na ginagawa ng rescuers natin. So, pag nakuha yung victim, ilalagay siya sa lalagyan siya ng ng neck brace to make sure na stable yung kanyang spine. Then, ilalagay siya sa spine board, yan, nire-ready na yung spine board to make sure na kahit na nag-rescue tayo, hindi natin in-assess yung mga injuries niya, at least we have a chance na hindi na natin madadagdagan yung mga injuries niya. Okay. Ako mga kapuso, sana po may mga napulot kayong mga halagang impormasyon, ano? Yung mga maliliit na impormasyon na to, ito ang posibleng magligtas. This can spell the difference, ano? Yes. Between life and death. Oo, so iba yung may alam at iba yung I am ready. Okay, mga kapuso, yan, nabanggit ni Captain Jobert, napakahalaga po. I am ready tayo. Importante dito, lagi nating isa puso, isa isip ang mga dapat gawin sakaling mangyari nga ang mga hindi inaasahang sakuna.